tayo talaga yung pinaka-core kasi ito tayo yung active na regular na nakikita talaga. So, we have a blessed life and an opportunity na magamit tayo ng Panginoon. So, pakamahalin po natin bawat segundo na ginagamit tayo ng Panginoon. Amen? And especially, thank you. Halos lahat din ng mati ng Tagalog ang group is women ministry. Hallelujah. So, let us hope na hindi lang po ito yung ating bilang. Amen? Praise God. Let us pray. Thank you, Lord, for this morning. Salamat, Panginoon, muli sa iyong pangunguna. Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan ng Lord, at maging sa aming mga simpleng ginagawa para sa iyo ay mga luwalhati ka po namin at mapapurihan. Bless us, Lord. We love you, God. Hallelujah. And thank you for the new enhancement, Lord, for today, for our spirit, Lord. Hallelujah. New encouragement, new hope. Hallelujah. Through your words and through our worship in Jesus' name. Amen. Hallelujah. So, kantahin po natin, mahal na mahal kita. Amen. Mahal po natin, Panginoon. Amen. Pagkuhingan
pag-ibig mo. That's what we need, Lord, the guidance of your love in our life, oh God, hallelujah. Thank you, Jesus. Binabalik namin sa lahat ng papulyo, Lord, hallelujah. May we enjoy your presence unto the end of this service, Lord, this gathering, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Huwag na po nating patatagalin. Tayo makinig ng salita ng Panginoon. Ulit mo lang. Hindi ka namin makita. We cannot see your face. Hindi namin nakita mo na okay pa. Ayan, 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 ayan. Tayo ay tumayo at tayo ay manalangin. Yes, Lord, Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa umagang kaganda. Salamat, Lord, sa iyong presensya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay na nandito, Panginoon, dahil sa lahat ng oras, ikaw ay aming pipiliin, Panginoon. Lord, help us, Lord, to grow in love with you, Lord. Help us, Lord, give us more wisdom, knowledge, understanding, Lord, to know better about you, Jesus, Lord God. Thank you, Lord God. We surrender everything to you today, O God. In Jesus' name I pray. Amen. Ang ating paksa ngayon, ang ating spiritual food ay matatagpuan sa Isaiah 54 verse 10. Ayan. Basahin na natin, babasahin ko sa inyo. The mountains and hills may crumble, but my love for you will never end. I will keep forever my promise of peace, so says the Lord who loves you. Sa Tagalog po, magbubuho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan aking ipinangako. Iyan ang sinabi ni Jesus. Yun, pag sa inyo ako sa sulok ko yan. Ayan, yan, parang dito. So, pag-usapan muna natin yung sa Isaiah, kunting kaalaman lang. Nung isinulat ni Prophet Isaiah, ang mga Israelita ay ang buhay nila sa Babylonia ay pakiramdam nila iiwan sila ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. Sinabi ito ng Diyos upang ipaalala sa kanilang parusa ay pangsamantala lamang, ngunit ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Did you feel, rejection in your life? Yes. We experience. Yes. Naranasan mo rin bang naging broken at ma-reject sa buhay? Diba? Lahat tayo naranasan natin yan. Kaya nga, nung ang mga Israelita noon, natatakot sila dahil sa gitna ng kanilang matinding pagdurusa at takot, bunga ng kanilang mga pagkakasala. Pero may ipinangako ang Diyos na sinasabi niya sa Isaiah 54:10. Magbubuho ang mga bundok at mga burol ay mayayanig, ngunit ang wagas ng pag-ibig ko hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaan aking ipinangako. Iyan ang sinabi niya ng ating mahal ng Panginoon. So, even we naranasan natin na maging broken, we are rejected with our friends, the people surround us, but we keep reminding our heart and our mind the promise of the Lord. Dahil alam natin na mahal tayo ng ating Panginoon. So I want you to hear this, that God loves us. Manatili ang kanyang pagmamahal sa atin. Kahit na
ang pinakamatatag na mga bagay sa buhay natin ay magbabago, di ba? Pero ang pag-ibig kailanman hindi nagkukulang ang kanyang binibigay na kapayapaan sa atin. I have two reasons, may dalawa akong rason bakit ibang-iba ang pag-ibig ng Panginoon kumpara sa pag-ibig ng tao. Somewhere along the way, you experience inconsistent love, right? Dahil yan sa tayo ay mga tao na nagmamahal ng kapwa-tao and humans are inconsistent. Minsan tayo, ngayon mahal kita, bukas hindi na. Ngayon bibigyan kita ng babor, bukas hindi na. So ang tao, inconsistent ang kanyang pagmamahal. Diba? But God isn't like that. It's not picky or like to change frequently. Ang Diyos hindi nagbabago kahit kailanman. Pero tayo, as a human, maya't maya nagbabago tayo. Because we are a human. Because our love is inconsistent. But our God, He doesn't change His mind from moment to moment. God's love for us will never end. Walang hanggang pag-ibig sa ating Panginoon. God love us is unconditional. God's love isn't based whether your performance or whether you measure up, or kaya hindi tayo mahal ng Diyos dahil masipag tayo sa ministry o kaya tayo ay magaling sa ministry. Diba? As a human being, try to give unconditional love to the people, to our children, sa mga anak natin, sa ating mga asawa, diba? Sa ating mga magulang. But we cannot do it all the time because we are imperfect. Sometimes nagbabago tayo, sometimes we're being so in love with our spouse, so our children, pero minsan nagbabago araw-araw, diba? And our love is conditional. Ang pagmamahal ng human is conditional, diba? Para minsan sinasabi nga natin, we see things like, if you meet my needs, I love you because you make me feel good. Pero if you don't feel me feel good, I don't love you, I hate you. Sometimes people are like this, right? Yeah. But God's love is different. God love says to you, I love you. Yun lang, wala nang existence. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit maging sino man tayo, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. God's love is no conditions, no qualifiers, just my grace. Habang buhay na katapatan ng Diyos, yun yung pangako niya, ang kanyang unfailing covenant love. You don't ever have to wonder that will God love me today? Love you today? Diba? Will God love you next week? Did I pray enough? Minsan nagtatanong tayo, Lord, did I pray enough today? Did I pray today good? Did I do enough right things? God's love is consistent and unconditional. It's not based on the mood. It's not based on His mood or our performance. God love for us as a gift of His grace. God says that in Christ you are acceptable, valuable, and lovable. Diba? Grabing pagmamahal ng Panginoon. Mahal na tayo kahit araw-araw. Nagkakamali tayo araw-araw. We are not perfect, diba? But God's love ay hindi nagbabago. We are all acceptable. We are valuable. We are lovable by God. Even when you feel, kahit ngayon nga na araw na ito, you don't feel lovely. Sometimes, hindi ako maganda ngayon. But God still loves us, right? No matter what. Sabi nga niya sa Psalms 46, sa Kawika, sa Salmo, sinabi niya sa Salmo na kapag pinakamatibay na pundasyon ng mundo ay tulad ng mga mundo, ay bumuo, ang tao ay hindi dapat matatakot dahil ang Diyos ang ating kanlungan. Diba? Ang pangako ng Diyos sa Isaiah hindi nakadepende kung gaano kaayos ang mundo o sa sarili nating kakayahan. Ito ay nakasalalay sa habag ng ating Panginoon sa kanyang grasya. Diba? Sabi nga niya sa 50, kung naalala niyo yung kasunod ng 54 verse 10 na yung about kay Noah, di ba nangako siya na hindi na muli bubunawin ng, di ba, tubig noon? But God, His promise is consistently. Diba? Kung ano ang pinangako ng Panginoon, ganun din tayo kung ano ang pangako ng Panginoon sa Isaiah 54:10. Yan ang pangahawakan natin. Gaano man kadami ng ating mga iniisip, pinoproblema sa buhay natin, but God is our God. Yan ang pangako niya, sabi nga niya. Oh, diba? Yan ang aking sinasabi na nagmama sa inyo na si Jesucristo. I
Kaya mga kapatid, kung pagkaramdam mo ngayon ay nayayanig ang iyong mundo ngayon dahil sa problema, huwag kayong matakot dahil ang pangako ng Diyos ay isang permanenteng garantiya. Diba? Garantiya naman matatagpuan sa pinakamalaking bundok ang kanyang pagmamahal. Diba? Ang laki ng pagmamahal niya sa atin. We cannot measure it. Diba? At ang kanyang pagmamahal sa iyo, huminga ka ng malalim ay buwanan. Sabi mo nga, alalahanin mo lagi ang Diyos, ang kanyang pagmamahal sa iyo. Diba? So, lagi natin tatandaan na ang sinabi niya, magugubong man ang tulog at mga bulod. Mayayanig, ngunit ang wagas ng pag-ibig ko'y hindi magala kung mananatili ang kapayapaan. Aking pinako. Kaya whatever it takes, anuman ang bundok na dinadala natin, panghahawakan natin, na kahit ang burol may, ngunit ang kanyang pag-ibig ay wagas. Panghahawakan natin yan. So sabi nga niya dito, God's love for you is unchanging and His peace is always with you. Even when things stop, diba? Remember that God promised our steadfast, precious, everlasting love and mercy towards us. Kaya, ito, magtatapos na po ako. Ang aking gustong sasabihin sa inyo is, I will remind you, bilang pagtatapos, tandaan natin, ang mundo ay puno ng pagbabago. Di ba? Pwede mawala ang kayamanan mo, ang kaibigan mo, ang kaibigan mong nagmamahal sa'yo, ang ating kalusugan. Di ba? Pero ang pangako ng Isaiah 54:10 ay dalawang bagay ay hindi kailanman nagbabago. Ano yun? Wagas na pag-ibig ng Diyos at pangalawa ay kapayapaan. So, let's keep in our heart and our mind that the promises of the Lord will never end. Amen. We are valuable, we are acceptable. So, ito lamang po, to God be the glory. So, yun po yung pag-ibig ng Diyos, unconditional at hindi siya nagbabago. So, ngayon, kukuhanin natin yung offering at tawagin natin yung church. At bago po pala ay yung pong mga walang cash na pang-offering, pwede niyo pong i-send kay Madam Yu ng MPay. Yan. Send niyo po yung mga walang cash. Below 100. Yeah, because otherwise we only have to take out the money. So if it's above 100, How many people? 1,000. So if it's above 100 or 1,000, you can give to Mila personally. No, if it's more like tithe or whatever, of course we don't accept that. Yeah, this is a fundraising only, okay, for our food and everything. So, bago ko natin tawagin si Pastor, magbigay tayo ng offering. Bago ko natin tawagin for announcement, meron tayong dalawang, since we have enough time, meron tayong dalawang pwedeng mag-testimony. Yes. 2 minutes please, testimony. Ayan. Okay, unahan na. Please. Pray. Hindi naman po. Sino gusto kong testimony? Meron ba? Ako? Ayan, Sir Marley. Lord, dahil unang-una nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa nangyari sa akin nung nakaraang dahil kasi itong bibig ko sumasakit. Kumbaga, meron akong, binuksan ko yung cabinet na ganyan. Yung pintuan ng cabinet na yun, yung upuan ko, hindi ko napansin. Yung pag-upo ko kaya ng umbag na gano'n. So talagang napakasakit. Masakit yung dulo nung pinakapintuan na gano'n. Tumama rito. Sabi ko, Mama, gusto ko naman pagamot kasi masakit ito ganito. Sabi niya, masakin ko na. Pero lagi kong pinapanalangin sa Panginoon, Lord, alam ko, masigit ka makapangyarihan sa anumang doktor, sa anumang
medisina. Lord, ito ko, Panginoon, anak mo ko, gagamutin mo to. Pero awa ng Panginoon, yung binigay na pangmasahe ni Denden, pang-spray, ginamit niya yun, pero nawala. Thank God. Hallelujah.